Alam mo ba na hindi lang para sa tao ang gulay? Oh, tama ang narinig mo. Ang mga aso at pusa natin pwedeng-pwede ring makinabang sa mga benepisyo ng gulay. Pero teka, hindi lahat ng gulay ay ligtas ha, kaya importante ang tamang pagpili at tamang dami. Una, pag-usapan natin kung bakit maganda ang gulay para sa mga alaga natin. Ang gulay ay puno ng bitamina at mineral na nakakatulong para maging malusog ang kanilang katawan. Halimbawa, ang carrots. Puno ng bitamina A na maganda para sa mata at panlaban sa sakit ng aso at pusa. Pwede mo ring subukan ang kalabasa. Nakakatulong ito sa pagtunaw ng pagkain at pampaganda ng balahibo. Ang green beans naman, kaunti lang ang taba pero maraming fiber, kaya bagay ito para sa mga alagang medyo mataba. Kung gusto mong dagdag tubig sa katawan, pwede mo silang bigyan ng pino. Nakakapresko na, malusog pa. Pero syempre, hindi lahat ng gulay ay ligtas. Iwasan ang sibuyas, bawang at ubas, delikado ito para sa kanila. At huwag kalimutan, laging pakuluan o i-steam ang gulay para madaling nguyain at tunawin. Alam ko, gusto natin ang mga alaga natin ay laging masigla at malusog. Kaya't ang simpleng pagdagdag ng gulay sa kanilang pagkain, malaking tulong na. Pwede mong haluan ng konting carrots ang dog food, o kaya naman ay lagyan ng dinurog na kalabasa ang cat food. Simple lang, pero ramdam mo agad ang epekto. Mas masigla, mas makintabang balahibo, at mas maganda ang pangkalahatang kalusugan ng iyong fur baby. Pero paalala, lahat ng sobra ay masama. Dapat ang gulay ay maliit na bahagi lang ng kanilang pagkain, hindi pwedeng palitan ang karne o kibble. At kung may napansin kang kakaiba sa kanila matapos kumain ng gulay, tumawag agad sa vet. Kaya, subukan mo na, bigyan ng gulay si Fido o si Mingming, makikita mo, mas magiging masaya at malusog sila. Dahil deserve ng fur babies natin ang pinakamaganda, di ba? Salamat sa panood! Kung gusto mo pa ng tips para sa mga alaga mo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe!